Noong nakaraan nga pala mga mari, tumawid kami buong pamilya dahil may sasadyain nga kami sa bayan at isa pa ititreat nga namin tong dalawa dahil matataas nga ang kanilang mga grade sa first quarter. Kaso nga lang mga mari, nung pauwi na nga kami, bigla nga kaming inabutan ng napagkakalakas na unos at halos hindi nga namin makita ang aming dinadaanan. Pero syempre mga mari, bago nga kami tumawid ay pinagluto nga muna ni Buyok ng pagkain ng mga aso at pinakain nga muna niya. Kasi si Buyok ng takip ng cage noong madaling araw kaya naman marami nga siyang nahuling Gloria. Actually mga mari, dalawang araw na nga nakalipas bago ko nga na-upload tong video na to at grabe mga mare, sobrang lakas talaga ng ulan dito at dalawang araw ko nga hindi nakita yung mga aso. Pangatlong araw na nga ngayon pero wag kayong mag-alala mga mare dahil araw-araw naman silang pinapakain ni Buyo kahit wala nga kaming video. Ang hirap kasing pumalaot kapag kabang ulan mga mare at baka mamaya ay madulas-dulas pa ako doonan. Alam nyo naman mga mare ang kalagayan ko at 5 buwang buntis na nga ako kaya delikado talaga para sa akin. So ay na nga mga mare, bali 2 oras nga palang biyahe namin mula sa aming nayon papunta dito sa bayan. Papunta kasi kami ngayon sa Angono, Rizal dahil may sasadyain nga kami doong isang kaibigan. At sumakay na nga kami ng minibus mga mare at mabuti na lang talaga at may sakayan na nga ng minibus dito sa may Pritil dahil dati nga pa-jeep nga kami pagka pupunta nga kami ng Taytay or kaya Angono. Medyo traffic pa nga nung mga oras na yan kaya naman medyo natagalan nga kami papunta doon sa bahay ng aking kaibigan. Pinsan ko nga rin pala siya kaso nga lang mga mare ayaw nga niya magpa-video dahil mahiyain. Dog lover nga rin pala sila mga mare at may alaga nga silang aso na ang pangalan ay Casper. Grabe nga mga mare, ibang-iba nga itong si Casper doon sa mga alaga namin sa pulo dahil napagkakabango nga tapos napakalambing pa sa amin. Kahit bago nga lang niya kami nakita, bang lapit na nga agad ng loob niya sa amin mga mare dahil nagpapabuhat na nga agad siya. Siguro naramdaman na nga nitong si Casper na malapit nga kami sa aso, lalong-lalo na nga itong si Buyo ka talaga naman nagpapakarga pa siya. Maya-maya nga lang mga mare, pinakain na nga rin kami ng aking kaibigan at siya nga pala mga mare, ninang nga rin pala siya nitong aking mga anak. Pagkatapos naman namin kumain nagpahinga nga lang kami saglit at nanood nga lang kami ng TV at maya-maya nga lang gumora na nga agad kami doon sa SM. Ititreat kasi namin itong dalawa dahil matataas nga ang grade na nakuha nila sa first quarter kaso nga lang hindi nga namin alam kung saan pa namin sila dadalhin. Kaya naman naisipan na nga ng pinsan ko na dalhin sila dito sa Starbucks mga mare dahil matagal lang ang pangarap ni Megan at ni Cassie na makapagkape dito. Diyos ko dahil. Deserve naman nilang dalawang makapagkape dito dahil ginalingan nga nila sa school. Eto't sinama pa nga siya ng ninang niya, tinuruan pa nga siya kung paano umorder. Bihirang-bihira nga lang silang makaranas ng ganito mga mare at pare dahil bihira nga lang din kaming makaalis. Kaya nga mga mare, kahit nga hindi kami mayaman, gusto nga naming iparanas sa kanila ni Buyo kung mga ganitong bagay. Tinatanong nga namin si Buyo kung ano ang gusto niyang orderin mga mare at sabi nga niya gusto nga daw niya ng great taste. Diyos ko dahil. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam kapag ka naipararanas mo nga sa mga anak mo mga ganitong bagay na nung bata ka nga hindi mo man lang nga naranasan. Nagkukwentuhan pa nga kami itong kaibigan ko mga mare at naalala nga namin nung araw na palamig lamang ang nililibre namin sa isa't isa. Bukod kasi sa pinsan ko nga siya at kaibigan, kababata ko nga rin siya mga mare, kaya naman kulang ang isang araw na kwentuhan kapag ka nagkasama nga Pagkatapos kami. Naman naming magkape at makuha nga namin yung aming sadya mga mare, dumiretso na nga rin agad kami sa Pritil ng Binangonan dahil baka nga raw umunos mabalandra nga daw yung aming bangka. Tama nga ang hinala ni Buyok at pagkarating nga namin doon napagkakadilim na nga ng langit kaya naman nagpalipas muna kami ng ilang minuto bago nga kami umalis. Kaso nga lang mga mare, ang unos pala'y parang isang maliit na bagyo na umiikot kaya naman eto't inabutan nga rin kami ng malakas na unos. Diyos ko dahil. Kaya nga pala wala sa video si Ate Cassie at si Megan noong mga oras na yan bumaba nga pala sila sa Barangay Hanusa dahil gusto nga raw nila munang pumasyal sa kanilang mga lolo at lola. Sobrang lakas talaga ng ulan noong mga oras na yan at halos hindi nga namin makita yung pinakadulo ng isla mga mare at mabuti na lang talaga at meron nga akong nagamit na tarapal pantabing para hindi nga ako mabasa. Si Buyok naman basang-basa na nga doon sa likuran ng bangka mga mare habang nagdadrive at tinanggal na nga niya yung kanyang suot na damit dahil mas nilalamig nga daw siya. Matagal na talaga naming planong bumili ng bagong tolda nitong aming bangka mga mare kaso nga lang palagi nga naming nakakalimutan. Siguro ngayon nga makakabili na nga kami ng bago dahil tingnan nyo naman yung nangyari sa amin mga mare, talaga namang bantod. Mabuti na lang talaga mga mare, kalmang-kalma nga ang dagat kahit napagkakalakas nga ng ulan at sabi ko nga dito kay Buyok natatakot nga ako at baka mamaya may buhawi nga. At thank you Lord talaga dahil wala nga kaming buhawing nakasalubong mga mare dahil kung hindi, ewan ko na lang kung anong mangyari sa amin nitong si Buyok. Kaya naman mga mare, kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.